mga ka-legit Daver Cards, panibagong updates po tayo ngayong araw kung saan itong ang pamunuan po ng EAT ay nag-public apology po sa MTRCB. Ganon din naman, ito pong si Miss Atasha ngayon ay pinuputakti ng mga bashers. Ano nga ba ang reaksyon ng kanyang mga magulang patungkol dito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga viewers, legit subscribers, and legit Daver Cards sa lagi pong nag-aabang sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. As of this writing po, as of this vlog or videos, ay sumulat na po sa MTRCB ang EAT at nagsorry sa lubid issue ni Joey De Leon. Humingi ng paumanhin ang kapatid. Ang kapatid noon time show na EAT kay MTRCB Chairperson Lala Soto tungkol sa lubid joke o comment ni Joey De Leon sa Gimme 5 segment noong September 23, 2023. Hindi nagustuhan ng viewers ang nasabing joke o comment ni Joey dahil sa pagiging insensitive di umano nito sa tema ng suicide. Narito ang formal apology letter na nilagdaan ni Jenny Perry, ang Head of Creatives and Production Operation ng nasabing programa. And this is the content of the letter. Dear Chairperson Soto, we are writing to formally explain an incident that occurred last September 23, 2023 during EAT's Gimme 5 segment involving one of our hosts, Mr. Joey De Leon. And during the said incident, Mr. Joey De Leon suggested lubid or rope as the answer to a question regarding that may be worn around the neck. He conveyed this verbally in a very brief manner without further action, elaboration, or demonstration. However, some viewers interpreted the utterance of the said object to be an insinuation of suicide, which is very sensitive and triggering subject. In this regard, the whole EAT management is regretful and apologetic to those who were offended by the said utterance. Rest assured that we are one with MTRCB in advocating responsible viewing experience for the public at inaabangan naman ng mga netizen kung ano ang magiging aksyon ng MTRCB sa nasabing komento ni Joey De Leon. Kasi nga isa yan sa mga inaabangan. Of course, dahil po, ito po yung mga followers po ng It's Showtime, ang talagang nag-call out dito po sa attention ng MTRCB patungkol po sa bagay na ito. At yan po ay pinag-aaralan na po sa MTRCB court, Tayaan natin sila ang magdesisyon para dyan. Pero alam niyo po ba na pagtapos mo lumabas ni Atasha Mulak, bilang isa sa mga legit Daver Cards, talaga namang babong Daver Cards at talagang kinagigiliwan ng maraming mga viewers po ng EAT, ay samut-sari na rin po ang mga issue na ipinupukol dito kay Miss Atasha. At syempre, kabisado na po yan ng kanya mga magulang kasi mga magulang niya galing po yan sa showbiz. Sabi po ng ilan sa mga bashers na si Atasha raw di umano ay napasok lang daw sa EAT ng TVJ dahil kina Aga at Charlene Mulak. Ayun naman ang kinalaman nila doon. Sabi doon, kabago-bago pa lang ni Atasha Mulak ay may mga issue na agad na ibinabato sa kanya ang ilang netizen. May mga nagtatanong kung bakit daw agad siyang napasama sa programang EAT ng TV5, ganong kabago-bago pa lang niya at wala pa siyang experience sa pagbuhos sa telebisyon. Hindi pa rin niya napapatunayan ang kanyang talento sa pagkanta at pagsasayaw, although maraming viewers nga ng EAT daw ang naaaliw sa kanya mga pinagagawa sa nasabing noontime show. Ito po yung ilan sa mga write-ups, Ito yung mga bashers na ito yung kanila mga comment. May ilang nag-comment naman na dahil sa anak siya ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez, kaya agad-agad siyang natanggap bilang co-host ng TVJ sa EAT ng TV5. Yung ginagawa naman ng issue at pinagsasabong sina Sandara Park ng mag-guest si Dara sa It's Showtime, pantapat daw si Sandara kay Atasha na nasa EAT naman. Tapos dito naman po sa ibang show, dito sa Tape Bulagta, ang pinagtatapat naman si
si Cassie, no? Cassie Legaspi na twins netong si Mabi Legaspi na anak ni Carmina Villaruel. Well, for sure, nabigyan ng warning. Yan, nabigyan na po ng warning at advice ni na Agat Charlene sa Atasha sa mga harapin niyang gera, mayong sasabak na rin siya sa showbiz. Hindi siya dapat nabalat sibuyas, kailangan na sintatag ng pader ang kanyang dibdib kung gusto niyang magtadal sa showbiz. So, ilan lamang yan sa mga reaksyon, ano? At suggestion, kumbaga parang bago po pumasok si Atasha dito po sa mundo ng showbiz, ay binalaan na po siya ng kanyang mga magulang kung ano po yung kanyang aabutin. Ibig sabihin, pag pumasok po kayo sa showbiz at pinag-usapan kayo, ano yan, dalawang klase kasi ang publicity. Isang good publicity, tsaka bad publicity. But, still, this is publicity. So, pagkatapos siyang lumabas po sa EAT ng live, sumayaw, talaga nagpakita siya ng talento. At kanina nga po, pinakita niya yung kanyang hosting talents. At talaga marami naman na nakapansin na talagang mayroon po siyang X factor para maging EAT host dito, no? Alam mo kasi, mga inggit lang po talaga yung mga yan, yung mga bashers na yan. Wala na sila magagawa dahil napili na po, no? Napiga na ng EAT. At talagang fresh po yan sa sa publiko. Kaya talagang kaabang-abang ang mga pwede pang gawin itong batang ito, no? So, according po sa kanya mga magulang, bago pa po sumabak si Atasha Mulak, ay talagang sabihan na nila yan na mas marami pa at mas mabibigat pang mga salita ang pwede pong ipukol sa kanya. Kasi ganyan naman talaga sa mundo na showbiz, may gawin kang maganda, may masasabi sa'yo. Kahit nga po sa normal na tao, diba? May gawin kang maganda, may sasabihin sa'yo. May gawin kang hindi maganda, mas lalong may sasabihin sa'yo. Ibig sabihin, di mo talaga kayang, hindi natin pwedeng ma-please ang lahat ng tao. So, ang tanging pwede na lang gawin talaga ni Atasha is pagbutihin niya at ipakita niya sa lahat ng mga bashers na deserve niya na maging parte ng EAT family, no? Dahil talagang hanggang uno po ang pressure kapag po ikaw ay isa sa mga EAT host, no? Kaya naman, hintayin na lang natin yung mga pasabog po nila sa mga susunod pa nilang video. So ngayon naman, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po dito, no? Kasi po yung mga bagong revelasyon nitong si Attorney Buko, no? Patungkol sa issue na hanggang October 30, kasi October 29 lalabas po yung resulta na TRO o Temporary Restraining Order, ano? Sabi po ni Eddie Bukayo, hala, hindi pa pala dapat gamitin ng Halosos Brothers ang name na Itbulaga, pero gamit sila ng gamit. Dapat talaga kay Joey De Leon kaya magpaalam. Talaga, dapat kung ipapagamit sa inyo ang name na yan, may IPO pa kayo. Nalalaman, pwede naman pala i-cancel. So, no, talagang ewan talaga sa kanila. Sabi ni user FB, ang ganda niya kahit nangangapapa, nakakaantabay naman ang Dabarkad sa kanya, sa kakalog din siya. Ang galing sisikat yan. True. Alam nyo, antayin nyo po kung paano po sumikat si Maine Mendoza bilang isang host. Ay naku po, Diyos ko, talagang makikita niyo po ang pagbulusok ng karir ni Miss Atasha Mulak for choosing TBJ. Sabi ni Percy Rhea, nasaan na kaya yung mga bumabatikos kay Attorney Buko? Tahimik lang po siya at yun naman po ang dapat ginagawa ng mga lawyer sa bawat kaso kapag nasa korte na, di na dapat magbigay ng pahayag sa mga sensitive issues regarding the case. Kasi parang binabatikos po kasi si Attorney Buko noon na parang feeling nila walang binatbat. Kasi mas maganda pa nga yung hindi mo sila laging naririnig dahil talagang magugulat ka na lang dun sa magiging resulta. At si Attorney Buko po ang isa sa pinakamagaling na lawyer dito po sa Pilipinas na galing sa Divina Law at law offices. Kaya talagang masasabi mong di kalibre po nga yan. Di kukunin yan ni Tito Sen kung hindi ganon kagaling yan. Kasi may mga bumabati ko sa kanya na parang hindi raw magaling yung attorney o yung legal counsel daw ng EAT. Pero this time, pinasabog niya po yung yung revelasyon na ipapatigil niya ang paggamit ng tape, no? Yung TRO, Temporary Restraining Order, habang tumatakbo pa yung kaso. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!